Sabi sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalito ng isang araw. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ikaw ang nagsabi, huwag naming ipagyabang ang darating na araw sapagkat ang isang araw na yon ay merong dalang malaking bagay para sa amin. Sa pangalan nito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po ba, kapag sinabi natin yung isang araw, meron talagang revelation. Sa buhay ng tao, isang bagay ang masasabi natin, hindi natin alam kung ano ang bukas. Kaya tama yung ginagawa ng ating mga nanay, mga lola, kanilang apo, dinadala dito sa simbahan. Kasi nung panahon ni Haring David, siyempre pagkahari, alam niya kung anong gagawin. May mga templo sila na pinapasok doon ng hari para mainit. Meron silang templo para malamig. Meron silang lugar para sila ay masayahan. Lahat ng entertainment para sa hari, ibibigay yun. Pero walang magawa ang mga bagay na yun. Kahit ay ipukaw yung sarili, pwede sila dahil hari sila. Isa lang pong bagay ang magagawa natin sa buhay natin. Ang buhay ng tao dapat ipaglingkod natin. Tanda po natin yan, ipaglingkod. Nung matanda na si Haring Solomon, dahil si David ay tatay niya, si Haring Solomon, pinamana sa kanya yung trono. Nung matanda na si Haring Solomon, yung mga pagkain masarap, wala na siyang panlasa. At isang bagay ito, napakabigat. Nung si Haring Solomon ay gusto lang matulog, hindi na makatulog. Wala raw silbi sa kanya ang malambot na higaan. Walang silbi. Walang silbi sa kanya ang magaganda niyang asawa. Wala nang silbi. Pero isa lang ang silbi natin. Sabi nga rito, huwag nating ipagyabang ang araw ng bukas. Ang Kristiyano, mayabang talaga yan. Totoo yun, tama ba? Tatay mo ang merong may-ari ng tinatawag nating napakayamang araw. Sinusunog doon ginto. Yung tinatawag naman nating mundo. Kaya naman to nabubuhay dahil meron siya tinatawag na core. Yung core na yon, nandun yung mga tinatawag nating mga bulkan, very amazed. Kapag kayo nang nawala, yung core na yon, mababasag yung mundo. Ganong kagaling. Kaya ako pinagyayabang dahil ang tatay ko mayaman ang ating Panginoon. Ganon din po tayo. Sa isang Kristiyano, ang pinakamasarap na buhay, yung makapiling niya, yung kapwa niya Kristiyano. Maraming Kristiyano nagpapahayag na Kristiyano siya. Pero kapag ito ay nawala na ng init yung kanyang paglilingkod, tumatalikod na sa Panginoon. May mga Kristiyano na gusto makinig ng aral ng Diyos. Pero pagka sila'y tumalikod na, konting dilig pa lang, nilaro sa aral ng Diyos, ang ginagawa nila, pinapatigil ka. Bakit? Kasi, kung ang tinatawag nating si Magdalena ay umalis sa kanyang 7 demonyo, kapag ikaw ay naging Kristiyano, mawawala yon. Kapag nawala yung mga demonyo sa iyo, babalik pa sila at magsasama pa sila. Ang Kristiyano, isa lang magagawa natin. Ipagyabang natin ang ating Panginoon. At sa araw ng linggo, pumunta ka. Bakit? Doon mo lang mamimit ng Panginoon. At ang ating Panginoon, tandaan po natin yan, para pong ninong natin yan. Ano man ang binigay mo sa gawain, ibabalik sa iyo yan na 3 at 4 na salin. Amen. Pwedeng maging 10. Kaya dito tandaan po natin, magtapat po tayo. Diba? Nung ako ay naglilingkod, talagang napakahirap. Meron kaming yung tinatawag na ethic.
Sa mga bishopetic, tandaan natin, napakabigat. Lalong-lalo na ang role ng isang bispo. Merong mga bagay sila na huwag mong gagawin. Delikado ka. Tulad ng hindi mo pagpunta. Hindi mo pag-attend. May ilang panahon na hindi ka pupunta, hindi mo attend. Pero ako, humingi ako ng tawad sa Panginoon. Bakit? Ang sino ang ini-ignore ko pag hindi pumupunta? Ang Panginoon. Kaya sabi, ang ating Panginoon, durungaw raw siya at titingnan yung kanyang mga anak kung ano ang kanilang ginagawa. Baka mamaya, nung habang sinasabi, hindi masipag, tamad siya. Baka hinihimas pa yung boss ko. Kapag ako pinag-uusapan nila. Ngayon, isa lang na-miss natin. Ang ating Panginoon, huwag nating ignorein. Tama ba? Ini-ignore natin ang ating Panginoon pag hindi tayo pumupunta. Ano ba kung wala kang share? Tama ba? Pero huwag ka rin humanap ng share. Tama ba? Kung ano ang i-share mo, yun di i-share sa'yo. Yes. Dinodoble pa ng Diyos yan. 3, 4, 7, hanggang 10 bahagi ibibigay sa'yo ng Diyos yan. Amen. Kaya ka lang naman nagbibigay, sinusubukan ka lang. Kaya ka naman nagiging mayabang, pinagmamalaki mo ng Diyos mo, mayaman. Kasi mayaman siya. Yes. Kaya yung mga bagay nito, totohanan, sasabihin ko sa inyo, kapag hindi kayo umaten, ang Diyos ang inignore niyo. Ang bagay nga na to, kung ang ating Panginoon ay nakikipagkagalit tayo, kasi pakikipagkagalit yun. Kasi bakit ba nakipagkagalit? Ang Panginoong Kristo, ang tawag dito, reconciliation. Ang cross ay reconciliation. Yung taong nag-reconcile dyan, nasa langit na. Bilang lingkod ng ating Panginoon, alam ko yun ang gagawin natin. Kaya ang ating Panginoon, nawala na ng tao. Wala na siyang tao dyan kasi ang ating Panginoon, ang siya ngayon na nakikinig ng reconcile natin. Paano tayo mag-reconcile? Lord, sana po yung anak ko, huwag mong pabayaan. Yung apo ko, makapasa sana sa exam. Siya yung nagre-reconcile. Ibig sabihin, nagre-reconcile, para siyang nagbibigay ng isang bagay. Ano yung binibigay natin sa isang bagay? Sino pa meron tindahan dito? Di ba si kapatid na Vicky, may tindahan siya? Si kapatid na Vicky, ang reconcile, nagtutuos. Tinutuos po ng lahat ng bagay kung ano yung binibigay mo. Pero ang Diyos, hindi naman kailangan natin suhulan. Automatic yan. Yun ang reconciliation. Ang reconciliation, nakipagbati. Pero ang tao, nakikipag-alit dahil siya, umaayaw siya sa aral ng Panginoon. Magdalawang pupuntahan ka, ang Diyos tatanggihan ka. Balimbing. Ayaw ng Diyos, balimbing. Ang sabi ng ating Panginoon, maging matapat ka at ipagyabang mo ang araw ng bukas. Kasi may revelation sa iyan. Merong balik sa iyo ang ating Panginoon para sa iyo ay ibigay sa iyo ang mga bagay nito. At ang mga bagay nito, sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, magbalik loob ka sa akin, gagawin ko naman sa iyo ang para sa iyo. At ang lahat ng bagay nito, kaya ako ginagawa, hindi sa iyo, kung hindi sa anak mo, kung hindi sa apo mo. At ang mga bagay nito, mangyayari dahil ikaw, anak ko. Ano sabi sa awit 2:2, ngayon, anak na kita. Tandaan mo yung sinasabi ng Diyos na anak na kita, isang bagay yon na minamaniobra ng ating Panginoon. Ngayon, anak na kita. Kaya ang lahat ng anak, pupunta sa kanyang magulang, mag-aas siya na pwede bang ibigay mo sa akin to? Tama ba? Anak yung pambiling susi man lang, hindi mo man lang binigay sa akin. Tama ba kapatid? Yung pambiling susi, hindi mo binibigay sa akin. Baka mamaya bigyan kita ng kotse. Yung battery, hindi ka makabili. Yung kotse, ano gagawin mo sa kotse? Lalagyan mo ng lalagyan mo ng mga damit. Ano gagawin doon? Yung pagkukulahan mo lang.
Gagarahin mo. Ang Diyos ibibigay sa iyo kung magagamit mo. Justified pa kung sabihin mo, Panginoon, bigyan mo po ako ng bisikleta. Mimintain mo 2 gulong lang. Kaya hindi ka binibigyan ng Diyos ng 4 na gulong kasi nga hindi mo mamimintain. Tama ba? Yes. Kaya binibigay mo na ng Diyos yung kanyang mga pagpapala sa iba dahil yung kaya mo lang ang ibibigay sa iyo. Tama ba? Ngayon, tandaan po natin, ipagyabang natin ngayon na ikaw ay anak ka na Amen. ng ating Panginoon. At ang anak ng ating Panginoon, lahat ng hingin mo, ibibigay sa iyo Yes. sa kalooban ng ating Panginoon. Amen.